Marshal Ortega. Kabanata 166 na huwag mag-atubiling tumawag para sa tulong. Ang kapaligiran sa South Vietnamese noon habang sinisipa ni Cohan si Holly ay nag-arcon sa kwarto. Napuno ng hangin ang tunog ng gas. Si Chad, na galit ay nangangahulugan lamang doon na dumber-aider. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabangga si Marshal. Sa isang sipa, natambo niya si Holly nitong mimwiran, frika. Kanina, kung hindi siya nag-aalala tungkol sa kung gaano ito kahalaga sa reputasyon ng teen group, gustong-gusto niyang harapin ang masungit na pagdating ng Friday meet na ito. Ang pagsipa kay Holly ay naging kasiya siya, ngunit ang gulo na kasunod ay nakakatakot. Si Eugenia ay hindi ordinaryong celebrity, na nag-udyok sa kanya sa akin na nag-veering up ng isang grupo ng mga masasamang aso. Ilalabas nila ang lahat ng uri ng maruruming treat para lumikha ng tsa. Sa totoo lang, parehong buhay sina Eugenia at Holly sa industriya. Gulat na tinitigan ni Chad si Marshal, saglit sa isang. Si Amber din, saglit na natigilan. Alam niyang walang pakialam si Marshal kung sino sina Holly at Eugenia o kung ano ang koneksyon nila. Kung may bumabagabag sa kanya, kikilos siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pagtingin kay Holly, na ngayon ay gulong-gulo na sa sahig, hindi napigilan ni Amber na mapangiti sa kaloob-looban ngayon, epektibong tinapos ni Marshal ang karera ni Eugenia. Ngunit ang nanatiling hindi sigurado ay kung paano makakaapekto ang pagkilos na ito sa reputasyon ng Don Group. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Amber kay Shirley, na nagdedetalye sa sitwasyong nangyayari sa kanyang paligid. Samantala, si Holly ay bumabalik na sa kanyang katinoan, nakahawak sa kanyang tiyan at humihingal ng husto, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Marshal. How could someone from Don Group dare to put hand on her? Ang isang manggugulo tulad ni Chad, sa kabila ng galit, ay sinigawan lamang siya, masyadong natatakot na hawakan ang isang buhok sa kanyang ulo. Ngunit ang binata na ito ay pumasok at sinipa siya ng walang pagdadalawang isip. Moherf asterisk sacker. Baliw ba siya o pagod lang sa buhay? Napaisip si Holly habang sinusuri si Marshal. Nagsuot siya ng high-end na damit at naglabas ng aura ng kumpiyansa, na iniwan sa kanya ang sandaling tumahimik. Posible kayang siya ay isang makapangyarihang underground figure o isang mayamang tagapagmana. Natigilan din si Eugenia, naningkit ang mga mata habang sinusuri ang pagkatao ni Marshal. Sa kanyang karanasan, ang lalaking ito ay hindi katulad ng sinumang tagapagmana na naaalala niya. Mabilis na tiningnan ng kanyang assistant ang background ni Marshal at ibinulong sa kanya na bodyguard lang siya ni Shirley. Biglang bumulong ang promotions office. Ang isang bodyguard ay nagkaroon ng lakas ng loob na pisikal na atakehin ang isang artist na inupahan ng Don Group. Naniniwala ba talaga ang Don Group na maaari silang umasa sa kanilang katayuan bilang nangungunang pamilya sa Harmon-Field nang hindi natatakot sa anumang pinsala sa kanilang reputasyon? Si Eugenia ay walang mga koneksyon. Si Jerry, ang general manager ng Ogonie sa ilalim ng Violeterist International, ay kabilang sa kanyang mga kaibigan. Si Eugenia ay mayroon ding makabuluhang fanbase sa buong Brookhaven. Bukod dito, ang anak ng pinakamayamang tao sa Brookhaven ay tumayo bilang kanyang tagapagtaguyod. Kung gusto niyang gamitin ang mga koneksyong ito, ang Don Group, sa kabila ng napakalaking sukat nito, ay haharap sa malalaking epekto. Kapag nahuli na sa ipoipo ng pampublikong opinyon, kahit na ang pinakaprestihiyosong pamilya sa Harmon-Field ay mahihirapang makayanan ang panggigipit mula sa lahat ng panig. Nang malaman ni Holly kung sino si Marshal, itinuro niya ito, galit na nagtanong. Sino ka sa tingin mo? How dare you hit me? Ang mga basurang tulad mo ay hindi bagay sa isang lugar na ganito, malamig na sagot ni Marshal na may ngiti sa mga labi. Dapat nasa basurahan ka. Sa kanya hinawakan si Holly at tinungo ang labasan. Mabilis na naghiwalay ang mga tao na natigilan sa kapangahasan ni Marshal. Tahimik na nanunood si Amber, ayaw humadlang. Kilala ni Holly si Amber. Habang hinihila ni Marshal si Holly lampas sa kanya, sumigaw siya, Ms. Janang, wala ka bang gagawin tungkol sa rogue na ito? Tumahimik ka, basura.
Sa isang matunog na sampal, hinampas ni Marshall si Holly sa mukha bago siya idiniin sa isang basurahan sa pasukan ng bulwagan. Sa loob ng masikip na espasyo, napasigaw si Holly sa dalamhati. Nagsisisi pa siya sa labas ng basurahan gamit ang mapotla at makakapal na mga binti. Pinoproseso pa ni Eugenia at ng kanyang mga tauhan ang nangyari. Ang kanyang manager, na ngayon ay nakabaligtad sa basurahan, ay isang magandang tanawin. Tumahimik ang buong opisina habang ang lahat ay nakatingin sa eksenang nakaharap sa kanila ang mga binti ni Holly na walang magawa. Tapos, hindi makapaniwalang napalingon silang lahat kay Marshall. Masyadong malayo ang ginawa ng lalaking ito. Bagamat nakakaramdam ng kasiya siyang masaksihan, alam ng lahat na ang Dawn Group ay napunta lamang sa kanilang sarili sa malubhang problema. Kung walang ilang bilyon, ang paglutas sa sitwasyong ito ay magiging mahirap. Mangangailangan ng higit na pagsisikap upang pamahalaan ang iba't ibang mga relasyon, mula sa masasamang kalokohan ni Jerry hanggang sa malawak na network ng tagahanga ni Eugenia at ang mga koneksyon sa mayayamang Emmer. Kung pipiliin ni Eugenia na huwag ayusin ang mga bagay ng tahimik, ang mga kaganapan ngayon ay magiging isang trending na paksa, na patungo sa mas malalaking isyu para sa Dawn Group. Sa kabila ng pagiging hotspot ng Southville Business District para sa pamumuhunan, ang isang iskandalo na tulad nito ay maaaring makapinsala sa mga pakikipagsapalaran ng Dawn Group. Gayunpaman, kung kakalat ang iskandalo ng Dawn Group, ang pamumuhunan sa mga proyekto ng Southville ay haharap sa matinding kahihinatnan. Hindi lamang ang publiko ang humihingi ng paliwanag. Maging ang pamahalaang lungsod ay mananagot sa Dawn Group. Ang pag-unlad ng kumpanya ay madaling mag-regress ng halos isang dekada. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natauhan si Chad. Hindi niya inaasahan na ang galit niya ay mag-uudyok kay Marshall na pisikal na harapin si Holly. Mabilis siyang humakbang at bamulong, "Hoy, kuya, kailangan mong umalis dito. Hindi ito ang laban mo." Ipinagpalagay ni Chad na si Marshall ay isang bystander lamang, na kumikilos dahil sa isang sandali ng pagkabigo. Payo niya, "You don't want to mess with them. Just leave. I'll handle this." Napangisi si Marshall. Mga basura lang sila. Napangisi si Eugenia, mabilis na hinarang ng bodyguard niya ang dinadaanan ni Marshall. Trying to leave. Not so fast. Napabuntong hininga si Chad, inilagay ang sarili sa pagitan ni na Marshall at Eugenia. This is all on me. Wala itong kinalaman sa lalaking ito. Malamig na ngumiti si Eugenia. Oh, really? Hilaking hands on Holly. Kung hindi ko siya babayaran ngayon, all my years working my way up in the sky would be a waste. Hinayla na lang ng tauhan ni Eugenia si Holly mula sa basurahan. Gulong-gulo at natatakpan ng basura, sinugod niya si Marshall, nagngangalit ang mga ngipin. Eugenia, this isn't over. Kung hindi natin parurusahan ang thug na ito, I swear I won't rest. Sumang-ayon si Eugenia at sinabing, Holly, napagkamalan ka. Ipinapangako ko sa iyo, babayaran nila ito ng 1,000. Tikloop. Galit na tinuro ni Holly sina Chad, Marshall, at ang staff ng Dawn Group, sumisigaw. Walang makakaalis sa inyo ngayon. Walang makakatakas ng hindi nasaktan. Ang mga taong nakapaligid kay Eugenia ay malamig na tumitig kay Marshall at Chad, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya at paghamak. Malinaw sa lahat na sina Marshall at Chad ay nasa matinding problema. Nagpupunas ng basura sa mukha niya. Lumapit si Holly kay Marshall, handang ipagpatuloy ang kanyang tirade. Napakamot ng ulo si Marshall sa inis. Tanong niya, wala ka bang natutunan? Basura ka, at ang basura ay nasa basurahan. With that, sinipa niya siya pabalik sa basurahan. Ang kanyang makapal na mga binti ay marahas na sumipa habang siya ay lumapag. Hindi napigilan ng mga tao ang tumawa sa eksena, para mabilis na muling tumahimik ang kanilang mga sarili. Napagtanto nilang nakagawa lang ng malaking pagkakamali si Marshall. Sa sandaling iyon, huminto ang isang Porsche sa labas ng promotions office. Bumaba ng sasakyan si Shirley at agad na natigilan sa eksenang nasa harapan niya. Doon, sa basurahan, ang mga paa ni Holly ay nagliliyab na sumipa. Sa loob ng bulwagan, naghari ang kaguluhan.
Si Eugenia ay mukhang galit na galit, si Chad ay nakatitig sa kanya, at si Marshall ay nakatayo doon nang walang pakialam. Napagtanto ni Shirley na walang ibang makakapagpalabas ng stunt na ito kundi si Marshall. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kaloob-looban. Natutunan niya sa pakikipagkita kay Marshall na maaari niyang harapin ang mga problema sa ibang paraan. Nanginginig sa galit si Eugenia sabay turo kay Marshall at sinisigawan. Ikaw, patay ka. With a devilish smirk, nilingan ni Marshall ang paligid at sinabing, sige na tumawag ka para humingi ng tulong. Naghihintay ako. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inihagis ni Eugenia ang kanyang telepono sa isang katulong. Maisie, tawagan mo si Mr. Jerry. Agad na inilabas ni Maisie kanan ang kanyang telepono. Nagliliyab sa galit ang mga mata niya habang nakatitig kay Marshall at Chad. Sinaktan mo si Ms. Rice ngayon. Tapos na sayo. Sinama ng tingin ni Eugenia si Marshall, matalas ang boses. Hintayin mo na lang dumating si Mr. Jerry. Kung hindi kanya magawang humingi ng awa, ibababa ka ng Dawn Group. Humakbang si Shirley, malamig ang tono. Sino bang may lakas ng loob na magsalita ng mayabang? Gumastos ako ng 8 milyon sa pagdala sa iyo dito para hayaan kang mag-amok sa teritoryo ko. Sige at humingi ng tulong. Tingnan natin kung ano ang magagawa sa akin ng iyong mga tao. Sa tingin mo ay maaari mong i-bully ang mga empleyado ko sa aking lugar. You've got the wrong place. Natahimik ang promotions office. Protektado ba si Marshall ng heiress ng Dawn Group? Hindi makapaniwala si Eugenia sa kinatatayuan ni Shirley. She declared coldly, fine. Since the president of Dawn Group has said that, wait lang. Mabilis na nakakonekta ang telepono, at napabulala si Maisie, Mr. Jerry, nasaan ka? Binibuli si Ms. Rice sa promotions office ng South Yale. Ilang sandali lang ang nakalipas, galit na galit siya, ngunit lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan. Ang pagtatanghal ay hindi kapani-paniwalang matindi. Ngayon ay walang tigil ang pag-iyak niya sa phone, Livon. Si Jerry, sa kabilang dulo, ay tiyak na nararamdaman ang napakalaking kawalang katarungang kinakaharap ni Eugenia at ng kanyang koponan. Sa sandaling iyon, nagpupumilit si Holly na umahan mula sa basurahan, walang pakialam sa basura sa kanyang ulo at mukha habang sinisingil niya si Marshall na parang asong masugid. Ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataong sumagot, itinulak siya ni Marshall pabalik sa basurahan. Nagulat ang lahat. Sa bawat pagsipa ni Marshall, tumpak niyang itinulak pabalik si Holly sa makitid na lata. Kung maglaro siya ng soccer, walang alinlangan na siya ay magiging isang world-class na manlalaro. Parehas namang namangha si Shirley sabay sulyap kay Marshall. Paano ang saktong sumipa mo? Turuan mo naman ako sa susunod. Napuno ng galit si Eugenia. Hindi lang hindi sinaway ni Shirley si Marshall, kundi pinupuri pa niya ito. Fine, fine. You've got guts. Shirley, wait lang. I will make Dawn Group pay mahal para dito. Kabanata 167 ang Dawn Group ay bangkarote. Pinagmamasdan ni Shirley si Eugenia na nababaliw na nakataas ang kilay. Kung sa tingin mo ay makakalaban mo ang Dawn Group, malinaw na wala kang bigat para dito. Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ni Eugenia. The Dawn Group? What a joke. Wait lang. I'll call my people over. Kahit 10 Dawn Groups ay hindi makayanan ang lakas ng Ogonia Corporation. Hindi na siya pinansin pa, sinenyasan ni Shirley si Amber na palabasan ang mga tauhan ng Dawn Group sa advertising shoot. Chad, witnessing the scene unfold, spoke apologetically, Ms. Dawn, I'm sorry. This whole situation is my fault. Itinaas ni Shirley ang kanyang kamay, walang pakialam ang kanyang tono. It's fine. This isn't your concern. I'm aware of all the details. I was too careless to invite such trash artists. Nagalit si Eugenia sa sinabi niya. She shot back, Shirley, kailangan mong managot sa mga sinasabi mo. If you dare call me trash, magbabayad ka ng malaking halaga para sa iyong mga salita at kilos. Kung ang iyong kumpanya ay hindi nagbibigay sa akin ng isang kasiya siyang paliwanag at malaking kabayaran, hintayin lamang ang iyong pagkabangkarote.
Nakipagpalitan ng tingin si Shirley kay Marshall, umiling-iling na may kasamang ngiti. Huwag kang mag-alala, Eugenia. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ang kumpanya ko ay nanindigan sa Harmon-Field sa loob ng ilang dekada. Hindi kami basta-basta na grupo na maaari mong i-extort. Sa tingin mo talaga kayang-kayanin ng isang maliit na nilalang tulad ni Eugenia ang kumpanya ko? Mangarap ka. Tawa ng tawa si Eugenia, then let's wait and see. Sa labas ng opisina, umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga motorsiklo. Halos 20 nakaitim na bodyguard at isang lalaking nasa edad 30s ang lumabas mula sa 7 luxury car. Ang lalaking ito ay si Jerry, ang pangkalahatang tagapamahala ng Eugenia Corporation, na kilalang-kilala sa Brookhaven para sa kanyang mapanlinlang na mga taktika. Sa hangin ng pagmamataas, pumasok si Jerry sa bulwagan at malamig na idineklara, ang sinumang manggahas na mang-api sa aking kaibigan ay magsisisi. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya kay Shirley. Ms. Don, mas mababa ka sa lolo at tatay mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Shirley habang pinagmamasdan ang 30-something na lalaki sa kanyang harapan. Kahit na bihirang lumitaw si Jerry sa Harmon-Field, ang kanyang reputasyon bilang isang rogue ay kilalang throughout Brookhaven. Para siyang daga sa eksenang pangkultura, na hinihila pababa ang maraming nangungunang pamilya sa paglipas ng mga taon. Bagamat hindi na bangkarote ang marami sa mga pamilyang iyon, nagkukross ang landas sa isang hamak na gaya ni Jerry. Magdala ng hindi mabilang na mga problema. Siya ay patuloy na gumagawa ng mga negatibong kwento tungkol sa iyo sa internet at sa media, sinisiraan ang iyong pangalan at lumilikha ng kalituhan. Ang kanyang mga aksyon ay maaaring masira sa lalong madaling panahon kahit na ang pinakamahusay na pampublikong imahe. Madalas sinasabi ng mga tao na mas mabuting masaktan ang isang ginoo kaysa sa isang maliit na tao. Si Jerry ang epitome ng isang maliit na kontrabida. Si Chad ay nakaramdam ng pagsisisi sa kanya nang makita niyang dumating ang rogue sa eksena. Tinulungan siya ni Shirley noong siya ay nasa pinakamababa, binigyan siya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa at nangakong pipirma ng isang pangmatagalang kontrata sa kanya. Ngunit narito siya, nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala sa kasalukuyang sitwasyon. Ms. Don, pasensya na po. Itinaas ni Shirley ang kanyang kamay, malamig na nagsalita, Mr. Rose, hindi mo ito alalahanin. Ang kumpanya ko ay hindi kailanman natakot sa pangangikil ng maliliit na tao. Ang sinumang nag-iisip na ang Don Group ay isang malambot na target na maaari nilang i-bully ay nagkakamali. Napabuntong hininga si Jerry at sinabing, Ms. Don, masyado kang kumpiyansa. Alam ko ang lahat tungkol sa sitwasyon ngayon. Kung ang Don Group ay hindi makabuo ng 1 bilyon para lutisin ito, hindi ito matatapos. Bukas, ang mga headline sa internet ay sisigaw na ang iyong kumpanya ay isang bully at gumagamit ng mga puwersang underworld para apihin ang mahihina. Haha, I'm sure once na bumaha ang mga articles, the Don Group will be universally condemned. Haha. Humagalpak ng tawa ang mga tauhan niya. Bago pa makasagot si Shirley ay nagpakawala ng sipa si Marshall. Lumipad pa atras si Jerry na nakakshape at bumagsak ng husto sa isang basurahan. Isang bangkos ng basura, pang-iinis ni Marshall na sinulyapan ng entourage ni Jerry. Saglit na nag-alinlangan ang mga bodyguard ni Jerry, saka sumugod para hilahin siya palabas ng basurahan. Pagpunas ng basura sa mukha, galit na galit si Jerry. Tinuro niya si Marshall at sumigaw, How dare you hit? Ako. Nagpumiglas din si Holly sa isa pang basurahan. Sabi niya, Mr. Jerry, sinaktan ako nitong si Jerk. Gusto ko siyang patayin. Pinalibutan ng mga bodyguard ni Jerry si Marshall. Tinuro ni Shirley ang mga bodyguard na iyon at malamig na utos. Itapon ang mga manggugulo at turuan sila ng magandang aral. Kung sila ay masaktan o baldado, ang aking kumpanya ay ganap na mananagot. Kaagad, ang mga bodyguard ng Don Group ay kinaladkad ang mga tauhan ni Jerry palabas, kung saan ang sigaw ng pagkabalisa ay umalangaw-ngaw. Itinuro ni Jerry sina Shirley at Marshall at sinabing, mabuti naman, Ms. Don, pinahintulutan mo ang iyong mga nasasakupan na salakayin kami sa mundo ng kultura.
Ito ay masamang pag-uugali, at ibubunyag ko ang iyong maling gawain. Tumawa si Marshall at umiling, inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Rowan. Pumunta sa Southvale Promotions Office. Nabaliw na ang mga aso mo. Nararamdaman ng lahat na mas may kapangyarihan ang nasa kabilang dulo ng tawag ni Marshall kaysa kay Jerry. Si Eugenia at ang kanyang grupo ay tumawa ng mapanukso. Are you trying to intimidate me? Ano pa ang meron ang Dawn Group bukod sa isang grupo ng mga bodyguard? How ridiculous! Anong panahon na tayo para isipin na kaya pa nating ayusin gamit ang ating mga kamao? Nakakatawa ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang sa huli ay matatalo ka ay hindi kung gaano kalakas ang kamao ng kalaban kundi ang labis na opinyon ng publiko. Itong pampublikong opinyon lamang ang may kapangyarihang ganap na sirain ang Dawn Group. Ang isang bodyguard lang, nagpapanggap na big shot, ay talagang katawa-tawa. Habang tinutulungan ng dalawang bodyguard si Jerry na makatayo, nagsalita siya ng masama, patay ka sa pananakit sa akin. Shirley, pinahihintulutan mo ang iyong mga tao na gumamit ng karahasan. Hintayin mo lang ang iyong pagkabangkarote. Eugenia chimed in mockingly, a bodyguard who's got a close relationship with you and has forgotten his identity over time. He pretends he can intimidate Mr. Jerry with a call. Who would believe that? Bago pumunta dito, nakakuha si Jerry ng impormasyon tungkol sa background ni Marshall. Nalaman niya na si Marshall ay isang hamak na walang tao na itinapon ng mga Miller at kalaunan ay kinuha ng Dawn Group bilang bodyguard. Para kay Jerry, walang tao si Marshall. Nang walang koneksyon o background sa lipunan, ang pagpiga sa isang tulad niya ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kahit na sinusuportahan siya ng Dawn Group, kung protektahan siya ni Shirley, hindi nag-alala si Jerry. Ang kanyang kumpanya ay suportado ng Violet Trust International. Bagamat hindi niya kayang durugan ng buo ang Dawn Group, masisiguro niya man lang na magdusa sila ng malaki. Pagkalugi. Haha, isang taluna na itinapon ng mga Miller, nagpapanggap na mahalaga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagtawag sa sinuman ay hindi makakatulong. Nagdulot ka ng gulo para sa aking kaibigan. At maaaring nasa likod mo ang Dawn Group, ngunit maaari pa rin kitang lapidin na parang surot. Alam mo ba kung gaano ka-impluwensya ang Violet Crest International sa Harmonfield? Even the underground kingpin, Mr. Ryder, bibigay na sana kay MS West. Talagang naglagay ka ng isang palabas at tumawag ng mga reinforcer para puksin ako. Mabuti. Hayaan mo siya. Gusto kong makita kung sino bukod sa Dawn Group ang nang-ahas na suportahan ka. Naiinis na tingin ni Jerry kay Shirley. Sinabi niya, McDon, pasensya na, ngunit ang iyong bodyguard ay masyadong mayabang. Na-offend niya ang mga kaibigan ko at dapat magbayad ng halaga. Naiintindihan ko ang yaman ng kumpanya mo, pero hindi iyon sapat para takutin ang mga kaibigan ko sa Harmonfield. Malamig na sagot ni Shirley. Jerry, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Isa ka lang aso sa ilalim ng Violet Trust International. Ang payo ko ay, kung gusto mong maging aso, kumilos ka na. You're nowhere near being humant. Bago pa makasagot si Jerry, 3 Hummer at isang marangyang Lamborghini ang sumugod sa pasukan ng Southvale Promotions Office. Lumabas ng sasakyan si Daphne, katabi ni Narita, Rowan, at 4 na bodyguard. MS West, MS Clayton, Mr. Hartley, ano ang nagdadala sa iyo dito? Nang makitang dumating sina Daphne, Rita, at Rowan mula sa Violet Crest International, ang kilos ni Jerry ay nagbago sa isang nagkukunwaring sorpresa habang nagmamadaling sumugod sa kanila. MS West, bakit mo kailangang mag-abala sa mga walang kabuluhang bagay? Mabilis na nilapitan ni Eugenia at ng kanyang mga tauhan si Daphne at ang kanyang grupo, malinaw na alam niya ang kahalagahan ni Daphne. Sa Harmonfield, tumanggap si Jerry ng suporta mula sa The Enchanting Queen, isang misteryosong babae na may walang awa na reputasyon. Bagamat hindi siya namamayagpag, walang nang-ahas na banggitin ang kanyang pangalan ng walang takot. Ngayon, kasunod ng pagmamaltrato ni Eugenie sa Dawn Group,
Ipinakita ni Daphne ang kanyang pagpapahalaga sa personal na pagbisita at pagpapakita ng kanyang suporta. Tahimik na napabuntong hininga si Chad sa eksena, "Ulong, Ms. Duran, I'm really sorry. Medyo nagkagulo ako ngayon." Bahagyang ngumiti si Shirley at sinabing, "Mr. Rose, masyado kang mabait. Hindi naman kasing sama ng iniisip mo ang sitwasyong ito." Tahimik na pinagmamasdan ni Chad si Shirley. Sina Marshall at Amber, na nanatiling kalmado, nakaramdam ng pagkapahiya sa kanya. Sa pagtingin kay Shirley ng may bagong paggalang, napagtanto niyang napakaliit ng kanyang pananaw. Sabagay, mayamang pinanggalingan si Shirley. Tunay na kahanga-hanga ang tono ni Tylang, napakahusay sa gayong eksena. Lumipat ang tingin niya kay Daphne, na lumapit na may malamig na ekspresyon. Naguguluhan si Chad sa sitwasyon. Dir-diretsyong naglakad ang grupo patungo kina Marshall at Shirley, nang hindi man lang sinusulyapan sina Jerry at Eugenia. Nagsalita si Rowan. "Mr. Ortega, I'm really sorry. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko sinanay ng mabuti ang aking mga aso at sa pagkakasala." Kabanata 167. The Dawn Group is going bankrupt. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong makakakuha ka ng kasiyasyang tugon. Natigilan si Chad. Ang mga taong ito ba mula sa Violet Crest International ay tinawag ni Marshall. Lahat ng tao sa opisina ay nataranta. Hindi ba't si Daphne at ang kanyang mga tauhan ang taga-suporta ni Ogonie? Bakit nila ginagalang si Marshall? Si Rowan, ang pangalawang in-command sa ilalim ni Daphne, ay hindi kailanman nagpakita ng ganoong paggalang sa sinuman sa Harmon Field. Dati. Ngunit narito siya, kumikilos ng mapagpakumbaba kay Marshall. Ano sa lupa ang nangyayari? Kabanata 168. Patay ka sa pangangikil kay Mr. Ortega. Bago ito, si Rowan ay nakatanggap ng tawag mula kay Marshall, sa pag-aakalang kailangan siya ni Marshall upang mahawakan ang isang taong nakasakit sa kanya. Hindi niya akalain na ang magiging salarin ay si Jerry, ang hamak na iyon mula sa Violet Crest International. Sa sandaling pinagsama-sama ni Rowan ang sitwasyon, agad niya itong iniulat kay Daphne. Alam niya na si Marshall ang amo ni Daphne, at ang isa sa mga nasasakupan niya ay may kalokohang ng ahas na saktan siya. Gusto man ni Rowan na parusahan si Jerry, kailangan muna niyang ipaalam kay Daphne. Kung hindi, kung papanagutan siya ni Daphne, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Mabilis na nakarating sina Daphne, Rita, at Rowan sa South Yale Promotions Office. Pagdating nila, dumiretso sila kay Marshall at yumuko ng malalim, nagpapakita ng matinding paggalang. Ang eksenang ito ay lubos na napatulala kina Jerry at Eugenia. Nagpalitan sila ng hindi makapaniwalang mga tingin kina Marshall at Shirley, hirap na unawain kung bakit ganoon na lamang ang paggalang ni Daphne kay Marshall. Bukod dito, kitang-kita na, sa kanilang mga mata, mas kilalang kilala ang posisyon ni Marshall kaysa kay Shirley. Di ba bodyguard lang ni Shirley si Marshall? Hindi ba't sinusuportahan niya ang Dawn Group? Paanong ang dakilang Harmon Field's Enchanting Queen, si Daphne, ay magpapakita ng sarili bilang isang subordinate sa harap ni Marshall? Nakita ni Eugenia at ng kanyang mga kasama na imposibleng tanggapin. Akala siguro nila mali ang nakita nila. Mariing pinunasan ni Eugenia ang kanyang mga mata, sinusubukang linawin ang kakaibang eksena sa kanyang harapan. Sa huli, kinumpirma niya na ang kanyang nasasaksihan ay totoo nga. Ano sa lupa ang nangyayari? Malamig na iminuwestre ni Marshall si Jerry, sa tingin mo ba may lugar sa Violet Crest ang isang basurang tulad niya? International. Umangat ang ulo ni Rowan at malamig na bumaling kay Jerry. Nanginginig sa takot si Jerry at nagmamadaling nagpaliwanag, "Ms. West, Mr. Hartley, please let me explain." Pinutol siya ni Rowan, "Hindi ka na magsasalita dito." Ikinwento ni Amber ang lahat ng nangyari kina Daphne at Rowan. Agad na nagdilim ang maselang mukha ni Daphne na may intensyong pumatay. Dahan-dahan siyang lumingon kay Jerry at sinabing, "Ang manggahas na mangikil kay Mr. Ortega ay nangangahulugan na karapat-dapat kang mamatay." Ang pagsisikap na ito ng Ogonia ay walang dahilan para umiral pa ito agad na isara. Ms. West.
Sagot ni Rowan, yumuko ng magalang. Nabalot ng takot si Jerry dahilan para mapaluhod ito sa harap ni Daphne. Ms. West, please spare me. Ay. Bago pa siya makatapos, inutusan ni Rita ang dalawang bodyguard na nakaitim na nakasuot na takpan ng kanyang bibig ng isang bag at ihagis siya sa likod ng isang Hummer. Alam ng lahat na hindi makakaligtas dito si Jerry. Humakbang si Rita at sinulyapan ng malamig na tingin si Eugenia at Holly. Sa tingin ng mga taong tulad mo ay kaya mong kumilos. Hindi ba sa harap ni Mr. Ortega? Isang malakas na sampal ang hinampas niya sa mukha ni Eugenia. Gusto mong mangikil ng 1 bilyon mula sa Dawn Group. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Sampal. Isang malakas na sampal na naman ang binigay ni Rita sa pisngi ni Eugenia. Ang isang patutot na tulad mo ay nangangahas na tawagin ang iyong sarili na isang bituin. Ano ang ipinagmamalaki mo sa iyong sarili? Nakakadiri. Isa pang sampal ang ibinigay nito sa kanya. Napabalikwas si Eugenia, nakakita ng mga bituin at natulala. Sumunod na lumingon si Rita kay Holly, malamig na sinabi, ang ibig sabihin ng pag-provoke kay Mr. Ortega ay dapat kang mamatay. Dahil doon, hinawakan niya si Holly sa buhok at isinandal ang ulo sa isang haligi sa bulwagan. Bumagsak si Holly, walang malay. Natakot si Eugenia sa brutal na paraan ni Rita at napasigaw, "You dare put a hand on me. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito?" Hinampas muli ni Rita ang mukha ni Eugenia. "Let me warn you, ipagbabawal ka ng entertainment industry dahil sa ugali mo." Hawak ang namamagang mukha, napasigaw si Eugenia sa sobrang galit, "You're out of control. Wait lang, tatawagan ko si Mr. Emmer at sirain na kayong lahat." Balak sana ni kita na tapusin si Eugenia, pero sinenyasan siya ni Marshall na huminto. "Enough. Maglinis ka na lang ng sarili mong kalat." Tumalima si Rita at huminto. Kaway ng kamay, sumenyas si Marshall na umalis agad ang tatlo. Pinandilatan ni Eugenia ang umaatres na figure ni Daphne at ipinost kay Marshall. "Maaari kang magkaroon ng mag-aalaga kay Jerry, ngunit hindi ka maglakas loob sa akin. Let me tell you, marami akong fans sa Brookhaven, and Mr. Emmer stands beyond met. Sa tingin mo ba mapapabagsak ako ng maliliit mong pakulo? Nakakatawa ka. Kung hindi kita kayang sirain ngayon, i-consider ko ang sarili ko na betch." Bahagyang tumawa si Marshall. "Kung ganoon, patunayan natin kung gaano ka ka-ab***. Galit na galit, nanginginig ang mga kamay ni Eugenia habang dinadail ang numero ng Emmers, buho. "Mr. Emmer, binubuli ako sa Harmony Club." Sa kabilang dulo, parang hindi nasisiyahan si Emmer, "Sino ang may lakas ng loob na ay bully ang babae ko sa Harmon Field? Sandali lang, tatawagan ko ang kapatid ko. Kung sino man ang nang-aapi sa iyo ay mas masahol pa sa kamatayan ng kahihinatnan." Humakbang si Marshall at nagsalita sa telepono. "Kapatid mo. Kahit ang tatay mo ay hindi tumulong. Ako si Marshall Ortega, tanungin mo ang kapatid at tatay mo kung sino ako." Mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang dulo bago biglang humagalpak ng tawa si Emmer. "Mr. Ortega. Ito ay. Matagal na kitang gustong makilala." Malamig na sagot ni Marshall. "Ang iyong babae ay nagdudulot ng gulo sa harap ko, at ito ay nagpapalungkot sa akin." "Eugenia. Hindi ko siya kilala. Which slout is that?" Nagkunwaring kamangmangan si Emmer. Natigilan si Eugenia at sumigaw sa telepono, "Mr. Emmer, it's me, Eugenia. Nakalimutan mo na ba? Nasa Harmon Field ako." Bago pa siya makatapos, sumabad si Emmer, "Wala pa akong narinig na may pangalang Eugenia. If you dare flaunt my name for personal gain, I could have my sister arrest you right now, you worthless piece of she***t. Natigilan si Eugenia. Ano ang mali kay Mr. Emmer? Totoo ba ito? Patuloy ni Emmer, "Mr. Ortega, pasensya na po. Wala akong ideya na may maglalakas loob na ipagmalaki ang pangalan ko at manlinlang ng iba. Tatawagan ko ngayon ang tatay ko at may mag-aalaga sa hamak na iyon. I'll remember the name. I guarantee no one will sign her again." Tumawa ng mahina si Marshall. Parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Tumawa si Emer. Mr. Ortega, kailan ka pupunta sa provincial capital? Ako mismo ang pupunta para batiin. Ikaw. Ikaw ay isang pinahahalagahang panauhin ng aking pamilya. Ang sinumang magalit sa iyo ay magkakaroon ng panghabang buhay na pagsisisi. Napabuntong hininga si Eugenie sa sinabi ni Emer. Natatakot siyang tumingin kay Marshall, napagtanto niya ang laki ng taong nasaktan niya ngayon. Namutla ang mukha niya, at bumagsak siya sa lupa. Nagkibit balikat si Marshall at sinabing, mukhang hindi sapat ang iyong mga koneksyon. Gayunpaman, matagumpay mong napatunayan ang isang bagay, ikaw ay walang iba kundi ***. Bahagyang tumawa si Shirley at sumenya sa mga security guard. Tanggalin mo na tong mga basurang to. We can't afford to have these people as our endorsers. Ilang sandali pa, pinaalis ng mga security guard si Eugenia at ang grupo nito sa gusali. Pagtingin sa paligid ng opisina na ngayon ay walang laman, bahagyang kumunat ang noo ni Shirley. Bumaling siya kay Chad at sinabing, Mr. Rose, may kilala ka bang mga reputable na artista sa industriya na maaaring mag-endorse para sa kumpanya ko? I'm willing to pay more. Ngumiti ng paumanhin si Chad at sinabi, Ms. Don, I'm really sorry. Medyo mahirap ang connections ko sa industriya, kaya natatakot ako na mahirap makahanap ng mga angkop na artista para sa Don Group. Maya-maya lang ay pumasok si Jonah mula sa labas. Ms. Don, may dalawang babaeng nakaluhod sa entrance ng hall namin. Gusto daw nilang makita si Mr. Ortega. Natarante si Shirley at nagtanong, dalawang babae ang nakaluhod sa labas ng hall para makita si Marshall. Anong klaseng babae sila? Sumulyap si Jonah kay Marshall at saka kay Shirley, nag-aalangan. Silang dalawa ay napakabata, magandang babae. Lumingon si Shirley kay Marshall at tinanong, napakabata at magagandang babae. Tumango si Jonah at sinabing, parang isa sa kanila ay isang celebrity. Maraming tao ang nanunood. Ayon sa karamihan, siya ay isang A-class na Kurg actress. Napatingin si Shirley kay Marshall na nalilito. May romantic entanglement ka ba kanina sa aktres na ito? Ipinilig ni Marshall ang kanyang ulo at sinabing, nag-o-overthink ka. Wala pa akong romantikong gusot sa sinumang mga bituin ng Kurg. Kung gayon bakit sila lumuluhod sa labas ng opisina at humihiling na makita ka? Tanong ni Shirley, bakas sa kanyang ekspresyon ang kanyang pagkalito. Humalaklak si Marshall. Paano ko malalaman? Baka prank lang. Patuloy ni Jonah, Ms. Don, sinasabi ng mga tao na ang babae ay ang celebrity ng Kurg, si Ivy Dyson. Bulalas ni Shirley, ano? Ang A-class na celebrity, si Ivy Dickinson. And she's kneeling outside our office, begging to see Marshall. Oo, tumango ang kinumpirma ni Jonah. Bumalik si Shirley kay Marshall at nagtanong, alam mo ba, ano ang nangyayari? Biglang natauhan si Marshall, naku, sila na. Makatuwiran iyon. Teka, may sense naman. Sabi ni Shirley, nagiging suspicious ang tono niya. May relasyon ba kayo ni Ivy? Ganyan ba ang boyfriend-girlfriend? Naalala ang mga pangyayari sa Sapphire Cafe noong nakaraang hapon, napailing si Marshall na may kasamang ngiti, of course, I know her. Mayroon tayong hindi pangkaraniwang kasaysayan. Gayunpaman, tatanggi ang babaeng ito na bumitaw ang mga mata ni Shirley na may bakas ng pagkairita. You've been involved with Ivy, and she's kneeling at the door asking to see you. Then you should go see her immediately. Kaya mo ba talagang hayaang lumuha doon ang isang napakagandang celebrity? Marshall pursed his lips and said, what do I care? I'm not going to see someone like her. What would I wa? Kasama niya. Umiling si Shirley, baka may utang ka sa kanya kaya naman nag-aalangan kang makita siya. Nakikinig sa bahagyang naiinggit na mga sinabi ni Shirley, tumawa si Marshall. Ano kayang utang ko sa kanya? Isa lang siyang mababaw at mayabang na babae. Hinayla ni Shirley ang braso ni Marshall at sinenyasan, dahil wala kang utang sa kanya, bakit hindi mo siya puntahan? Nagulat din si Amber sa sinabi ni Shirley. Malinaw sa lahat na ang kanyang mga salita ay may bahid ng selos. Balak sana ni Marshall na iwasan ang sitwasyon, ngunit walang humpay si Shirley,
hinayla siya patungo sa How. Halika, puntahan natin siya at hilingin sa kanya na mag-endorso ng isang ad para sa aking kumpanya. Kabanata 169 is Ivy filming something here. Natagpuan ni Marshall ang kanyang sarili na pinangungunahan ni Shirley sa pasukan ng Southdale District Promotions Office. Sa di kalayuan ay natanong niya si Ivy na nakayuko sa harapan ni Tina. Ang isang mausisa na pulutong ay nagtipon sa kanilang paligid, na nagbubulungan sa pagkagulat. Samantala, sina Eugenia at Holly, kamakailan ay itinapon ng security team mula sa Dawn Group ng malungkot sa mga hakbang sa labas ng gusali, na mukhang lubos na nalilito. Habang inilipat nila ang kanilang tingin sa sentro ng atensyon, laking gulat nila nang makitang nakayuko si Ivy, isang major celebrity sa harapan ng promotions office. Ano ang nangyayari? May kinukunan si Ishii dito. Tinanggal ni Holly ang ilang basura sa kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mukha ng deer. Pinagmasdan niya si Ivy at ang mga manunood sa paligid niya. Ito ay malinaw na hindi isang eksena mula sa isang pelikula. Walang mga tauhan ng pelikula, walang mga direktor, at wala sa mga kagamitang wall na iyong inaasahan sa isang set. Posible kayang secret shoot ito. Ngunit iyon ay tila hindi kailangan sa gayong pampublikong setting. Kung hindi ito pelikula, ano ito? Paanong nakayuko ang isang katangkad niya rito? Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang makilala ng marami si Ivy na nagbubulungan. Siya, si MS Dickinson ay nagpapashoot eksena. Bagamat marami ang gustong lumapit para magpa-autograph at litrato, nag-alinlangan sila, sa pag-aakalang nahuli sila sa isang kilos, kaya nanatili sila sa malayo, matamang nanunood. Inilabas ng ilang individual ang kanilang mga telepono upang i-record kung ano ang nangyayari. Ilang saglit pa ay dumating na si Marshall sa pasukan, sa udyok pa rin ni Shirley. Nang makita siya ni Ivy, lumiwanag ang mukha nito sa pag-asa. Mr. Ortega, Mr. Ortega. We've realized our mistakes. It was completely wrong to interrupt your afternoon. We came here to ask for your forgiveness. Magsasalita pa sana si Shirley nang mabigla siya sa sinabi ni Ivy. Ano ang humihingi ng tawad kay Marshall? Nakatagilid ang tingin nito sa kanya. Si Marshall, na nagbabalak na umalis, ay pinigilan ni Shirley. Teka Marshall, anong nangyayari dito? Umalangaw-ngaw ang mga tao sa kanyang pagkagulat. Hindi ba't si Shirley na taga Dawn Group, bakit si Ivy ang katabi niya para humingi ng tawad? Ipinagpatuloy ni Tay ang pagsusumamo, Mr. Ortega, ang aking paglalakbay sa industriyang ito ay napuno ng mga hadlang, at sa wakas ay naabot ko na ang puntong ito ng pagkilala, na pagtanto kong hinayaan ko ang aking kakakuhan na magtagumpay sa akin. Kung hindi mo ako mapapatawad, wala na akong pagkakataon sa Uramal ulit. Mr. Ortega, please. Alam ko na ang mga pagkakamali ko ngayon. Nakikiusap ako sa iyong awa. Malamig na sagot ni Marshall. Ngayon pinagsisisihan mo na. Anyway, if I want to forgive easily, just live. Tumulo ang luha sa pisngi ni Ivy, Mr. Ortega, without your forgiveness. I won't survive in this industry. Nanatiling walang humpay ang tono ni Marshall, what happens to you doesn't concern me. Huminga ang karamihan sa kawalan ng empatiya ni Marshall. Hinayla ni Shirley si Marshall sa isang tabi, at bamulong, Marshall, hindi ako sigurado kung ano ang ginawa ni Ivy na ikinagalit mo, ngunit kung okay lang, maaari ko bang ipagawa sa kanya ang ilang gawaing pang-promosyon para sa Southvale Development Center? Kung ayaw mo sa kanya, madali akong may mag-escort sa kanya. Napatingin si Marshall sa lumuluhan na si Ivy. Fine. If you want to hire her, discuss it with her yourself. Hindi ako sasali. Mabilis na sagot ni Shirley. Salamat, Marshall. Paglingon niya kay Ivy, sabi niya, Ms. Dickinson, tumigil ka na sa pagyuko para makapag-usap tayo. Ako si Shirley mula sa Dawn Group, at gusto kong tuklasin ang posibilidad na maging tagapagsalita ka namin. Napatingin si Ivy kay Marshall. Hindi ako makakabangon ng walang patawad ni Mr. Ortega. Bumalik si Shirley kay Marshall, nagniningning ang mga mata nito sa pag-asa. Mahinahong sinabi ni Marshall, gusto ni Ms. Dawn na pag-usapan ang pagiging tagapagsalita mo.
Kung interesado ka, bumangon ka at kausapin siya. Si Ivy, na kumikapit pa rin sa pag-asa ng kapatawaran ni Marshall, ay malumanay na pinasigla ni Tina, Ms. Dickinson. Mr. Ortega is willing to let you be the face of the Dons. Biglang naintindihan, bulalas ni Ivy. Salamat, Mr. Ortega. Ms. Don, kung payag ka. Matutuwa akong kumatawan sa Don Group. Shirley beamed habang tumatango, sabi. Natutuwa si Tim na handa kang maging mukha ng Don Group, maaari naming pag-usapan ang bayad sa iyong hitsura. Mabilis na sumingit si Ivy, hindi, ayoko ng anumang bayad. Ikalulugod kong tulungan si Mr. Ortega sa anumang kailangan niya, ganap na walang bayad. Nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin sina Shirley at Amber, hindi sigurado kung narinig nila siya ng tama. Ms. Dickinson. Given your status, how can you offer to do this for the Don Group without any compensation? Kahit payag ka, that's not sit right with us at the Dons, Amber added, frown. Seryosong sagot ni Ivy, it's really no trouble. To represent the Don Group would be an honor for me. Ms. Don, kung sumasang-ayon ka, handa akong pumirma ng isang pangmatagalang kontrata sa Departamento ng Advertising, at ako mismo ang sisigot sa lahat ng gastos. Natahimik ang mga nasa paligid niya. Seryoso ba si Ivy? Handa siyang kumatawan sa Don Group nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo. At siya mismo ang magbabayad ng lahat. Wala na ba siya sa isip niya? Nagpapalabas lang ba sila ng palabas para sa karamihan? Si Eugenia, na nakatingin sa malayo, ay nakaramdam ng pagkatulala. Ivy ba itong impersonator? Hindi pwede. Noong nakaraang taon, dumalo siya sa Best Actor and Actress Award sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Emmer. Doon, nakita niya ng malapitan ng award-winning na si Ivy. Si Eugenia ay kumbinsido na ang Ivy sa harap niya ay ang tunay na artikulo. Nang mapansin ang pagkalito ni Shirley, ipinaliwanag ni Ivy, Mr. Ortega is my benefactor for giving me this chance, I wouldn't dream of accept payment from you, Ms. Don. Gayunpaman, nag-alinlangan si Ivy, na sinulyapan si Marshall, na nakasuot ng neutral na ekspresyon. Mr. Ortega, ako ay nasa ilalim ng kontrata sa Luminous Studio, at dahil sa kasalukuyang mga pangyayari. Sinalubong siya ng tingin ni Marshall at sumagot, mag-concentrate ka lang sa trabaho mo kasama ang mga Don, Phil have Leonardo take care of the rest. Alright, Mr. Ortega, yumuko ng malalim si Ivy, punong-puno ng luha ang mga mata. Maraming salamat. Mula sa sandaling ito, maglilingkod ako sa iyo tuwing kailangan mo ako. Cool na sagot ni Marshall. Pagkatapos ay tiyaking gumawa ng mahusay na trabaho sa ad ng pag-endorso ng Dons. Tinawag niya si Chad, at sinabing, Mr. Rose, ipapaubaya ko ang artistang ito sa iyong mga kamay na may kakayahan. Kapag natapos na ang pagsasaayos para sa endorsement shoot, bumalik sina Shirley, Amber, at Marshall sa Eastvale Development Headquarters ng Don Group. Si Shirley ay halos kumikinang sa tuwa. Pagbalik nila sa opisina, nilingan niya si Marshall, sinabing, Marshall, simula nang sumali ka sa amin, ang Don. Ang grupo ay gumawa ng kapansin-pansing mga hakbang sa loob lamang ng 1 o 2 buwan, lahat salamat sa iyo. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo para sa lahat ng nagawa mo para sa akin at sa mga Don. Hindi ako sigurado kung paano babayaran. Ikaw. Nakakuha ako ng ilang mga kasanayan sa pagluluto at gusto kitang ipaghanda ng aking sarili ng hapunan. Bukas pagkatapos ng trabaho, dadalhin kita sa Vista Lake Villa para masubukan mo ang luto ko. Magluluto ka? Tanong ni Marshall na sumulyap kay Shirley na naiintriga sa sigla nito. After a moment of consideration, he suggested, how about we just cut out? Napakahirap magluto, umiling si Shirley. Hindi malusog ang pagkain sa labas sa lahat ng oras, at walang tatalo sa lutong bahay. Nasample na ni Amber ang luto ko kahapon. Paglingon kay Amber, tinanong ni Shirley, Ms. Jennings, paano mo nahanap ang mga pagkaing inihanda ko kahapon? Sana ay bumagay sa iyong panlasa. Mabilis na umiling si Amber bago tumango. Yes, Ms. Don,
The food was absolutely delicious. I still feel full from last night's meal, tumawa si Shirley na halatang ipinagmamalaki ang kanyang galing sa pagluluto. Marshall, mabilis akong matuto. Laging nagpupuri ang lolo ko. We have a deal. Sabay tayong aalis pagkatapos ng trabaho bukas. Ms. Jeneng, you must join us. It'll be a treat for you to have another meal I prepared. Mariing umiling si Amber. Ms. Don, I can't. Late na masyado kahapon na medyo nahihilo pa rin ako, ha? Sina Shirley at Marshall ay nagpalitan ng mga nalilitong sulyap, parehong nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin? Amber rolled her eyes playfully and smiled, oh, I mean I'm still savoring it. Ang sarap lang ng luto mo, Ms. Don. Shirley chuckled, Ms. Jeneng, you're quite the charmer. Fine, we'll go together tomorrow after work. Amber, you have to come. At ikaw, Marshall, huwag kang mahiya. Sa pagharap sa sigla ni Shirley, at ubiling tumango si Marshall. Okay. Ngumisi si Shirley. Alam kong excited ka na subukan ang luto ko. Sapat na chit-chat. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko para magkaroon ng oras para bukas. Dahil doon, masaya siyang naglakad patungo sa kanyang opisina, bumubulong sa sarili, bukas, talagang hahangaan ko kayong lahat. Saglit na tumayo si Amber, pinapanood si Shirley na umalis bago huminga ng malalim. Akmang lalabas na siya, nahuli ni Marshall ang kakaibang ekspresyon ni Amber. Ms. Jeneng, anong nangyayari? Ganon ba talaga kasarap ang luto ni Ms. Don? Natigilan si Amber, may ngiti sa labi habang nanatiling tahimik. Marshall pressed, puzzled, what's that look on your face, maganda ba o hindi? Aha! Tumango si Amber, nakangiti. Malalaman mo bukas kapag sinubukan mo. I promise you'll be craving. Higit pa. With that, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Jonah. Mr. Ortega, maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mabawi ang aking dignidad, aniya sa telepono. Pinakinggan ni Marshall ang excited na boses ni Jonah sa kabilang dulo, tungkol saan ito. Bakit bigla mo akong tinawag para sabihin ito? Parang nasamid si Jonah sa tuwa. Mr. Ortega, ang iyong suporta ang nagbigay daan sa Infinity Tower na makabalik, na nagpapahintulot sa akin na mabawi ang dignidad na sinubukan nilang alisin. Alam mo ba kung ano ang nangyari mula noong umalis ka? Ang sentro ng pamumuhunan ng Southvale Infinity Tower ay nalulula na ngayon sa higit sa 200 mamumuhunan na sabik na muling mamuhunan sa Infinity Tower. Karamihan sa mga taong ito minsan ay minamaliit ako, pinagtawanan ako, at pinaglaruan pa nga ako. Ngayon ay gumagapang na sila pabalik. Mr. Ortega, ang pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin ay nagbigay daan sa akin na bumangon at maging napakahalaga. Maraming salamat. Kabanata 170 Pagkakaroon ng hindi angkop na relasyon kay Marshall. Nang malapit na ang araw ng trabaho, lumabas si Marshall sa opisina at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Amber, na nagmamadaling bumababa sa koridor, na nakayakap sa isang salansan ng mga ulat. Nandito pa ba si Ms. Don? Walang pakialam na tanong niya. Umiling si Amber. Hindi, umalis siya ilang oras ang nakalipas. Natapos niya ang lahat ng trabaho niya ng 4 p.m. Ang mga ulat na ito ay para sa kanya upang suriin bukas, patuloy niya. Ms. Don asked me to organize them tonight and leave them on her desk since she intend to come in early. Sinulyapan ni Marshall ang makakapal na ulat na dala ni Amber, sobrang effort talaga ni Ms. Don. Maaga siyang umalis ngayon. May specific reason ba? Not really. She went home to practice her cooking, natatawang sagot ni Amber. Teka, nagpa-practice siya magluto. Tanong ni Marshall na nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa opisina ni Shirley. She rushed through her work para lang magluto. Muling tumawa si Amber. Desidido si Ms. Don na siya mismo ang maghanda ng pagkain para sa iyo. Ilang araw na siyang nagsasanay. She takes everything so seriously. When she commits to something, she makes sure it's done properly, dagdag ni Amber. Practicing 4 days.
Dedication na ngayon. Hindi mapigilan ni Marshall ang mapangiti. Kamusta ang luto niya? Natigilan si Amber, may kakaiba sa mga mata niya bago siya ngumiti. Okay lang. Mr. Ortega, you'll see for yourself tomorrow night kapag natikman mo ang luto ni Ms. Don, sabi niya at napaatras. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. See you tomorrow. Pinagmasdan ni Marshall si Amber na lumalayo, bumubulong sa sarili. Sa lahat ng pagsasanay na ito, mas mabuting nakakain. Sana hindi ito isa pang sakuna ng manok ng Vera. Kinaumagahan, dumating si Shirley sa opisina ng 2 oras na maaga. Ginugol niya ang halos lahat ng nakaraang gabi sa pagperpekto ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto ng mag-isa. Ngayon, ang layunin niya ay mabilis na matapos ang kanyang trabaho para makapaghanda siya ng espesyal na hapunan para kay Marshall. Nagtimpla siya ng isang matapang na tasa ng kape at binuksan ang kanyang laptop, handang gawin ang kanyang mga gawain. Biglang may nag-flash na mensahe sa inbox ng CEO, na umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang formal na liham ng reklamo. Kumunot ang noo ni Shirley. Ang kumpanya ay may nakal ang departamento ng mga reklamo at karaniwang kaalaman na ang anumang mga hinaing ng empleyado ay dapat idirekta doon. Ang inbox ng CEO ay para sa mga pinuno ng departamento na magsumite ng mga plano sa trabaho at feedback. Ang tanging exception ay ang mga reklamo na hindi kayang hawakan ng departamento ng mga reklamo, na maaaring idulog sa CEO. Ang bawat reklamo ay kailangang lutisin at iulat pabalik sa CEO para sa pag-aproba. Kung ang isang empleyado ay hindi nasiyahan sa kinalabasan, maaari nilang i-escalate ito ng direkta sa inbox ng CEO. Anumang kapabayaan ng departamento ng mga reklamo ay maaaring magresulta sa pagpapaalis sa mga sangkot. Kaya, ang departamento ng mga reklamo ay kailangang pamahalaan ang mga hinaing ng empleyado ng napakaingat. Noong una ay naisipan ni Shirley na ipasa ang liham sa kanyang sekretarya para sa paunang pagproseso, gayunpaman, agad niyang napansin na ang reklamo ay kinasasangkutan nina Marshall, Amber, at Rosalie. Agad na napukaw ang kanyang pagkamausisa. Sinong maglalakas loob na magreklamo kay Marshall? Kinilala ang complainant na si Piper. Ang kakanyahan ng liham ay nag-claim na si Marshall at ang assistant ng CEO, si Amber, ay nasangkot sa isang hindi naaangkop na relasyon. Dahil sa akusasyong ito, nanabik si Shirley na magbasa pa. Inilarawan ng liham kung paano pinadali ni Amber, na ginagamit ang kanyang posisyon, sa maraming paglabag sa ngalan ni Marshall sa loob ng kumpanya. Pagkabasa nito, sumili ang ngisi sa mukha ni Shirley. Ito ay malinaw na isang walang batayan na akusasyon na pinalakas ng mga alingawngaw. Inakusahan ng reklamo si Amber ng pagsasagawa ng nepotismo, na lubhang nakakagambala sa pagsisikap ng Departamento ng Human Resources na kumuha ng nangungunang talento. Idinetalye ng liham kung paano hinikayat ni Marshall si Amber na muling kunin si Rosalie, isang kandidatong tinanggihan noon, bilang katulong ng direktor sa isang kilalang departamento. Nagtalo si Piper, ang nagrereklamo, na napakabihirang para sa isang bagong dating na tulad ni Rosalie na makatanggap ng paggamot na karaniwang nakalaan para sa isang Vice General Manager. Sa dulo ng liham ng reklamo, iginiit ni Piper na mayroon siyang mga incriminating at scandalous na litrato nina Marshall at Amber. Sa tamang pagkakataon, handa siyang ilantad ang mga ito. Sa kanyang liham ng reklamo, malinaw na ipinahayag ni Piper ang kanyang posisyon. Inakusahan niya ang Departamento ng Human Resources ng tahasang nepotismo sa mga gawin nito sa pagkuha, na sinasabing hindi nila pinapansin ang mga tunay na mahuhusay na indibidwal. Walang pagpipigil, ipinahayag niya na ang kanyang sariling kakayahan ay nahihigitan ng kay Rosalie. Bilang karagdagan, ipinahayag niya ang kanyang sigasig para sa higit na kontribusyon sa kumpanya. O aksyon. Inaasahan ni Piper na pagkatapos suriin ang kanyang reklamo, makikilala ng CEO, si Shirley, ang NEP. Humingi siya ng agarang investigasyon, pagpapaalis kay Rosalie, at promosyon para sa kanyang sarili. Matapos basahin ang reklamo, huminto si Shirley para pag-isipan ang isang hindi kilalang reklamo tungkol sa parehong mga gawi sa pagkuha na kinasasangkutan ni Rosalie.
Naalala ni Shirley ang feedback ng Customer Service Department sa isyung iyon. Bago nakipag-collaborate si Amber sa HR Department, na i-report na niya kay Shirley ang hiring ni Rosalie, na nag-approve dito. Ang sitwasyong ito ay hindi kamakailan lamang. Ilang oras na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Ibinahagi din ng Departamento ng Serbisyo sa customer ang kanilang mga natuklasan sa chat ng grupo ng kumpanya. Ayon kay Amber, magkasabay na pumasok sa kumpanya sina Piper at Rosalie at mga kasama rin sa kwarto. Gayunpaman, patuloy na binaha ni Piper ang inbox ng CEO ng mga reklamo tungkol sa sitwasyon. Ang isa pang bahagi ng liham ay lalong nagpapukaw sa interes ni Shirley. Matapang na inakusahan ni Piper si Marshall ng pagkakaroon ng hindi naaangkop na relasyon kay Amber, na iginiit na mayroon siyang matibay na patunay upang suportahan ang kanyang paghahabol. Habang binabasa ni Shirley ang bahaging ito, nakaramdam siya ng lumalalang kasiyahan. Noong una, nilayon niyang pangasiwaan ng Departamento ng Reklamo ang usapin ng maingat, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, pinili niyang tugunan ito ng personal. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na tipunin sina Amber, Marshall, at Piper para sa isang direktang pag-uusap sa kanyang opisina. Nang matanggap ni Marshall ang tawag, nataranta siya sa dahilan sa likod ng kahilingan ni Shirley. Paglabas niya sa kanyang opisina, nakasalubong niya si Amber at nagtanong, "Ms. Jennings, alam mo ba kung bakit ako pinatawag ni Shirley?" Umiling si Amber, "No idea. Nakuha ko lang din yung notification sa secretary. Baka tungkol sa spokesperson ng Southvale Project." Paglapit sa opisina ni Shirley, napansin nilang nagmamadaling lumakad si Piper. Nang madaanan ni Piper sina Marshall at Amber, tinitigan niya sila ng masama. "Marshall, sisiguraduhin kong sasabihin ko kay Ms. Don ang lahat ng maruruming sekreto mo sa lalong madaling panahon." Ha! Malapit nang mahayag ang mga pagtatangka mong linlangan si Ms. Don at ilagay sa alanganin ang interes ng kumpanya. Huwag mong isipin na nakatago sa kanino man ang mga maling gawa mo. Mukhang naguguluhan si Amber. "Anong pinagsasabi mo?" Tumawa si Marshall at umiling. "Huwag mo na lang siyang pansinin. Medyo malayo siya sa kanyang rocker. Oo naman, makikita natin kung sino ang tunay na natanggal." Tumalikod si Piper, humakbang papasok sa opisina ni Shirley. Nagpalitan ng mahinang tawa sina Marshall at Amber bago siya sumunod sa loob. Nang maupo na si Marshall sa sopa, malakas na umalangaw ang boses ni Piper, "Marshall, anong karapatan mong maupo dyan? Security guard ka lang." Parehong nagulat sina Shirley at Amber sa kanyang komento. Tila napagkamalan ni Piper si Marshall bilang mga security personnel. Gustong linawin ni Amber, ngunit nagtaas ng kamay si Shirley para patahimikin siya. Hindi pinansin si Piper, binuhusan ni Marshall ang sarili ng isang basong tubig. "Ibaba mo yang tasa. Marshall, hindi katanggap-tanggap ang kawalang-galang mo kay Ms. Don. Hindi mo ba iniisip na bastos yan?" Binaliwala ni Marshall ang bugzo ng damdamin ni Piper, humigop ng kanyang inumin ng mahinahon. "Narinig mo ba ako? Tumayo ka. Tatahimik ka na lang ba? Magwala ka." Ganti ni Marshall na iritadong sinulyapan siya. Ang bastos mo." Bulalas ni Piper na galit na nakaturo sa kanya. "Sige, Piper, bakit hindi ka maupo?" Sumingit si Shirley, naramdaman niya ang pagkadismaya ni Marshall. "Tinawagan kita para direktang tugunan ang iyong reklamo." Sa wakas, inilipat ni Piper ang kanyang atensyon kay Marshall. "Piper, ikaw ay isang bagong empleyado, at ang iyong sigasig sa mga usapin ng kumpanya ay katangi-tangi. Ang Don Group ay palaging hinihikayat ang mga empleyado na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang pagkuha ng responsibilidad ay hindi nangangahulugang gamitin ito bilang isang paraan upang ayusin ang mga personal na marka sa pamamagitan ng pananakit o paninirang puri sa iba. Ang lahat ng mga reklamo ay dapat na suportado ng konkretong ebidensya. Dahil nakagawa ka ng isang formal na reklamo, ilagay natin ang lahat sa mesa. Gusto kong tiyakin na lahat ng iyong inaangkin ay tumpak. Kumpiyansa na tumanggo si Piper. "Ms. Don, sinisiguro ko sa iyo na ang bawat salitang sinabi ko ay totoo.
Simula noong sumali ako sa Dawn Group, buong-buo kong ipinagkatiwala ang aking sarili. Nasaksihan ko ang ilang individual na nagsasamantala sa mga mapagkukunan ng Dawn Group sa kapinsalaan ng kumpanya, at ikinagalit ako nito. Maraming pag-iisip bago ako nagpasyang isumite ang reklamong ito. MS. Dawn, sana tumulong ka sa pagtanggal ng mga naninira sa kumpanya sa aming hanay. Gawin nating mas malinis, mas makulay na lugar ng trabaho ang Dawn Group. Ang mga maling ginagamit ang kanilang mga posisyon para sirain ang kumpanya ay hindi maaaring paegang manatili. Tumango si Shirley bilang tugon. Sige, pwede kang umupo saglit. Nagpalitan ng tingin si Amber sa pagitan nina Piper at Shirley, nagtataka. MS Dawn, kasali din ba ako dito? Talaga. Inakusahan ka ni Piper na may hindi nararapat na relasyon kay Marshall. Sandaling natigilan si Amber. What? She claims I have an inappropriate relationship with Mr. Ortega. That's ridiculous. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Piper. MS Jennings, stop pretending. Since nandito tayong lahat ngayon, let's reveal the truth. Sa unang araw ko sa kumpanya, nasaksihan ko ang palitan ninyo ni Marshall ng malalanding tingin at maging ang paggamit ng mga posisyon ninyo para tulungan si Rosalie na ma-access ang mga sensitibong lugar ng kumpanya ng ilegal. Umiling si Amber na hindi makapaniwala. Piper, ibinahagi na ng complaint department ang kanilang findings tungkol dito sa grupo ng kumpanya. How could you make this up? Hindi ba medyo absurd iyon? Nanunuya si Piper bilang tugon. MS Jennings, maaari mo bang talagang sabihin na ang sitwasyong ito ay walang kinalaman sa inyo ni Marshall? Maaari mong tanggihan ang lahat ng gusto mo. Pero I have those compromising photos of you and Marshall that will say otherwise.